Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Kung manatili si LeBron James sa Lakers, ang pinakamalaking free agent sa merkado ngayong summer ay si Paul George. Siya ay unrestricted at maaaring pumunta sa anumang team na may kakayahan upang idagdag siya, alinman sa pamamagitan ng cap space o isang sign and trade sa Clippers kung malinaw na aalis si George. Ipinahayag ng Philadelphia 76ers na siya ang kanilang pangunahing target at sakto namang mayroong silang max salary cap space. Noong May, iniulat ni Keith Pompey ng Philadelphia Inquirer na ang Clippers ay hindi handang mag-offer kay George ng higit pa sa 3 taon sa halagang $152.3 million extension na ibinigay nila kay Kawhi Leonard. Maaaring mag-offer ang Clippers kay George sa buong max na $221 million sa loob ng 4 na taon, ngunit kung hindi sila handang magbigay ng ganito kalaking halaga at ang 76ers ay handa, iiwanan kaya ni George ang Los Angeles para sa pagkakataong makuha ang kampyonato kasama sina Joel Embiid at Tyrese Maxey? Sa puntong ito, hindi na ito tungkol sa sinasabi ng mga tao na naghahangad ng kampyonato, hindi iyon. Ito ay tungkol sa paglalaro ng tamang estilo ng basketball ang hinahabol ko, kamakailan sinabi ni George sa kanyang podcast. Ang tamang estilo ng basketball ay talagang isang subjective na bagay at maaaring mag-iba depende sa pananaw at kagustuhan ng isang player. Halimbawa, sinabi ni Kevin Durant na pumunta siya sa Warriors dahil gusto niyang maglaro sa kanilang ball at player movement system na noong panahong iyon ay talagang naiiba sa sistema ng halos anumang iba pang team sa NBA. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sinabi ni George? Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Pascal Siakam at ang Indiana Pacers ay nagkasundo sa isang 4 na taon na nagkakahalaga ng $189.5 million max contract, ayon kay Adrian Wojnarowski. Si Siakam na nakuha mula sa Toronto Raptors noong Enero ay nagkaroon ng malaking papel sa kanilang pag-abot sa Eastern Conference Finals. Ayon sa bagong collective bargaining agreement ng NBA, sa araw pagkatapos ng huling laro ng NBA Finals, ang anumang player na magiging free agent o magiging karapat-dapat para sa kontratang extension sa Hulyo ay maaaring makipagnegosasyon sa team kung saan siya nagtapos sa season. Ang mga players ay hindi pinapayagang makipagnegosasyon sa ibang mga team hanggang magsimula ang moratorium sa June 30 at ang mga kontrata ay hindi maaaring pirmahan hanggang matapos ang moratorium sa July 6. Sa madaling salita, maaari nang tapusin ni Siakam ang kanyang free agency bago pa ito opisyal na magsimula. Pinapayagan siyang kumuha sa isang bagong kontrata sa Pacers ngayon, 12 araw bago siya payagang makipag-usap sa iba pang mga team. Sa isang paraan, tapos na ang free agency ni Siakam ilang buwan na ang nakalipas. Bago matapos ang kanyang panahon sa Toronto, nag-usap sila ni Team President Masai Ujiri tungkol sa kanyang hinaharap. Alam ng buong liga na magiging karapat-dapat si Siakam na mag-sign ng kontrata na magsisimula sa $42.3 million ngayong off-season, na kung saan hindi komportable ang Raptors na idagdag ang ganitong halaga sa kanilang payroll at ang anumang team na nagtangkang makuha siya ay kailangang handa rin. Hindi kailanman nais ni Siakam na iwan ang team na nag-draft sa kanya, ngunit nang maganap ang deal, iniulat ng ESPN at The Athletic na siya ay masaya sa kanyang bagong team at inaasahang mag-resign. Ayon kay Indiana coach Rick Carlisle, sa pagtatapos ng season, patuloy na nire-recruit ng team si Siakam mula nang siya ay dumating. Kung hindi tiwala ang front office sa kanilang kakayahang panatilihin siya, hindi sana nila ipinagpalit si Bruce Brown at 3 first round picks para makuha siya. Sa 41 regular season games para sa Pacers, nag-average si Siakam ng 21.3 points, 7.8 rebounds at 3.7 assists sa loob ng 31.8 minutes na may 60.2% true shooting percentage at 25.2% usage rate. Si Siakam na nakapasok sa 2 All-Star teams at 2 All-NBA teams sa kanyang panahon sa Toronto ay nagpahayag sa kanyang kasiyahan sa unang ilang buwan niya sa Indiana sa kanyang end-of-season press conference. Napakalaking pasasalamat at kasiyahan ang naramdaman ko na napunta ako sa isang lugar kung saan pakiramdam mo ay suportado ka at kailangan ka, na ikaw ay mahalaga, sinabi niya sa mga reporters. At bilang isang player, iyon lang talaga ang maaasahan mo. Anong masasabi niyo sa kontratang nakuha ni Siakam mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si Jaylen Brown ay isang player na nakaranas ng maraming kritisismo sa buong buhay niya.
Isa sa pinakamalaking kritisismo ay naganap bago pa siya pumasok sa NBA. Noong siya ay nasa high school pa, sinabi ng isa sa kanyang mga guro na siya ay makukulong sa loob ng 5 taon. Ikinuwento ni Brown ang mensaheng ito noong 2014 sa isang tweet. Sinabi ng guro ko na hahanapin niya ako sa Cobb County Jail sa loob ng 5 taon. Wow! Malinaw na nalampasan ni Brown ang prediksyon ng kanyang guro. Hindi lamang siya naging isang professional na player ng basketball, ngunit umabot siya sa rurok ng tagumpay sa basketball bilang isang NBA champion at Finals MVP. Nag-aral si Brown sa Joseph Wheeler High School sa Marietta, Georgia. Dito sinabi ng isa sa kanyang mga guro ang walang basehang prediksyon tungkol sa kanyang hinaharap. Kahit na siya ay nagulat noong una, hindi hinayaan ni Brown na manghinaan siya ng mga negatibong komento na ito. Hindi mo talaga makakalimutan ang mga ganitong pagkakataon, sabi ni Brown. Ginagamit mo ito bilang gasolina at magpapatuloy ka. Nadiskubre ni Brown na ang pagpasok sa NBA ay hindi ang magwawakas sa mga kritisismo. Sa katunayan, ang lahat ng negatibong pag-uusap tungkol kay Brown ay mas lumakas pa. Ang paglalakbay ni Jaylen Brown patungo sa pagiging tanyag sa NBA ay puno ng hamon. Nang piliin ng Boston si Brown bilang ikatlong overall sa 2016 NBA Draft, makikitang nagtaas ng kanilang mga kamay ang mga tagahanga ng Celtics na malinaw na hindi sila masaya sa pagpili. Sa isang draft watch party para sa Celtics season ticket holders, nagbuod sila nang mapili si Brown. Hindi lamang ang mga tagahanga ang hindi nasiyahan sa pagpili ng Celtics. Isang pahayagan, ang Washington Post, ay nagsulat ng artikulo na may pamagat, Celtics selected one potential bust after another 2016 NBA draft. Lalong lumala ang sitwasyon para kay Brown dahil hindi siya pinaniwalaan ng mga coaching staff ng Celtics noong 2018-19 season na inilagay siya sa bench sa isang punto. Palaging nagdududa ang mga tagahanga sa laro ni Brown na sinasabing wala siyang kaliwang kamay. Ang parehong mga tagahanga ay nagbigay ng kritisismo sa record-setting contract ni Brown na nagkakahalaga ng $304 million sa loob ng 5 taon. Karamihan ay naniniwalang hindi karapat-dapat si Brown sa ganitong kontrata dahil wala pa siyang napanalunang malaking award noong pinirmahan ang bagong kontrata. Isa sa mga kritiko ng pagpirma ni Brown ng makasaysayang kontrata ay walang iba kundi ang NBA legend na si Rick Barry. Mahirap para sa akin na paniwalaan yon, sabi ni Barry. Ang average niya sa playoffs ay 18.5 points kada laro. Ibig kong sabihin 18.5 points per game at kikita siya ng $69 million sa huling taon sa kanyang kontrata. Pero 18.5 points kada laro, wala iyon, seryoso. Pinatunayan ni Brown na mali si Barry at ang lahat ng mga kritiko ngayong postseason. Una, nanalo si Brown ng Eastern Conference Finals MVP Award habang tinulungan niyang makarating ang Boston sa NBA Finals. Sa finals, binigyan siya ng mataas na papuri ni Jason Kidd, head coach ng Dallas Mavericks, si Brown. Si Jaylen ay ang kanilang pinakamahusay na player, sabi ni Kidd. Kung titingnan ang mga ginagawa niya sa depensa, napigilan niya si Luka Doncic sa buong court, nakuha niya ang free throw line, ginawa niya ang lahat at iyan ang ginagawa ng iyong pinakamahusay na player. Pinatunayan ni Brown na tama si Kidd nang manalo siya ng Finals MVP. Tinulungan ang Celtics na makuha ang kanilang ika-18 titles sa NBA bilang isang record. Nag-average si Brown ng 20.8 points, 5.4 rebounds, 5 assists at 1.6 steals kada laro. Si Brown ay nag-e-enjoy sa magandang buhay ngayon at pinatawad pa niya ang kanyang former teacher. Minsan dahil mahina ang sistema ng edukasyon, lalo na sa Georgia, minsan ang mga guro ay may sobrang daming estudyante at kulang sa tulong, sabi ni Brown. Hindi ko sinisisi ang isang guro lamang. Ipinapakita nito ang maturity ni Brown at napakadangal. Ang mga player ay kailangang harapin ang hindi mabilang na hamon araw-araw. Ang mas masama pa kung ang isang guro ay ang magsasabi ng masama sa isang estudyante, pero ang batang iyon ay lumalaking naging isang NBA champion. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.